sabog na aswang. Oh, bakit tumigil kayo? Ah, uwing-uwi na ako eh. Antok na ako. Lampas 3:00 na ngayon ng madaling araw. Reklamo nito sa pagitan ng paghihikab. Maging alerto kayo. May paparating. Baka maragi tayo. Nang sumunod na bakasyon ni Uncle Myong at ng aking ina dito sa amin sa Calatrava, ay hindi na sumamang kaibigan nilang si Nick. Nagkaroon ito marahil ng trauma sa nangyari noong magbakasyon ito at nagtungo sa kabilang isla. Isa pa, nawala na rin ito ng komunikasyon kay Belen at nahulog ang loob kay Hilda, isa sa mga tindera sa bakery na pinagtatrabahuhan nila. Dahil sunod-sunod ang mga pista noong panahong yon dito sa Calatrava, sunod-sunod na naman ang mga pabaili. At kagaya ng nakagawian, madalas na naman doon si Uncle Myong at ang kanyang mga pinsan. Huwag kayong basta kakain sa mga handaan, lalo na kung hindi nyo kilalang may handa, dahil baka mabayunro kayo. Si Nanang naman ay hindi na rin nakalimot sa pagpapaalala. Ang bayunro ay kapag kumain ka sa pagkain ng aswang ang may handa. Pag uwi mo raw, ay maglalaglagan lahat ng mga ngipin mo. Kaya naman, ingat na ingat si Uncle at ang mga kasama niya pagdating sa mga kainan. Hanggat maaari, kung kayang tanggihan, ay yun ang ginagawa nila sa mga nag-iimbitang kaklase na taga-ibang baryo. Minsan naman, ay gumagawa na lamang sila ng alibay at sa kabutihang palad, ay hindi naman sila pinipilit ng mga ito. Mag-ingat din kayo sa kilkig. Kapag ganyang mga pista, maraming mga taga-ibang lugar ang dumadayo rito sa atin. Delikado ang kilkig. Maaari ninyo yung ikamatay. Isang araw, maaga pa, ay naging bisita na ni Nanang ang mga pamangkin ito na sina Uncle Andong at Uncle Kanoy. At dahil madalas na nasa baybay si Uncle Myong, ay kasabay din siyang dumating ng kanyang mga pinsan. Wala talaga kayong pinalalampas na piyesta, mga toto. Kahit makusog ang bayor, ay sumugod pa rin kayo rito. Ito si Andong kasi nang. May natitipuhang rayaga na nakilala nyo nung nakaraan. Kaya hindi mapakali at pabalik-balik dito. Nahihiyang napakamot naman si Uncle Andong sa ulo. Inutusan naman ni Nanang si Uncle Myong na magkatay ng manok dahil magluluto raw ito ng tinola para sa kanyang mga bisita. Magkakatulong ang mga binata sa paghahanda ng tanghalian. Si Uncle Myong at Uncle Andong sa pagkakatay ng manok at si Uncle Kanoy sa paggagayat ng papaya na ilalahok sa tinola. Tumulong naman si Mamay Consuelo kay Nanang sa pagluluto at pagkatapos ay masaya nilang pinagsaluhan ang masarap na pananghalian. Bandang 2:00 ng hapon, masayang nagkukwentuhan ang magpipinsan sa Pantao. Paano ba yan? Bisperas na ng koronasyon mamayang gabi. May mga isusut na ba kayo? Dapat maaga tayo mamaya para hindi tayo maunahan sa pagdiga sa mga rayaga. Oo nga, type na type ko pa naman yung isang rayaga na taga Carmen. Huwag ka nang bumili ng pumada, Myong. Marami akong baon. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ni Uncle Andong. Talagang pinaghandaan nito ang pagpunta sa baylihan. 5:00 pa lang ng hapon ay nasa bahay na at gumagayak na ang apat. Dahil ilang taon din sila nagtrabaho sa Batangas, nakabili sila ng mga damit, pantalon at sapatos na siyang ginagamit nilang pamporma. Mayroon din sila mga pabango at pumada. Sa likod ng bulsa ng pantalon ay may nakasuksok ding suklay na ginagamit nila sakaling magulo ang kanilang mga buhok. Para naman gwapo pa rin sila sa paningin ng mga rayaga. Lalo pa at minsan ay nagboboluntaryo sila na ihatid pa uwi ang mga nililigawan nila. Aba, napakaaga niyo naman yata. Nauna pa kayo sa paglubog ng araw.
Ang alam ko ay alas 7 pa magsisimula ang pabayle. Nang, balak po namin tumibol. Tapos, bibili rin kami ng inasal. Bisperas na kasi ng koronasyon ngayon. Tsaka malayo pa po ang Carmen Ante-Antang. Napakahabang laka rin. Bago pa kami makarating doon, imbes na amoy pabango, ay amoy pawis na kami. Muling nagtawanan ang lahat. Pagkatapos ba siguro na ayos na mga itsura at forma, ay nagpaalam na sila kay Nanang na aalis. May mga nakasabay rin sila, nakakilala sa daan. Yung iba naman ay mga taga-ibang baryo, nadadayo rin ng pabayle sa Carmen. Habang daan ay nagkukwentuhan sila, hanggang sa humantong ang kanilang usapan tungkol sa mga aswang. Nakwento rin ba sa inyo ng mga tatang nyo yung tungkol sa aswang na naiwan ng bangka pero mas nauna pang nakauwi rito sa isla? Parang nabanggitin ni tatang sa akin nun, pero hindi detalyado. Bigla kasi kaming tinawag ni Nanang Tapos nakalimutan ko nang itanong uli sa kanya ang tungkol doon. Si tatang kasi, nakasabay niya mismo ang aswang na yun sa biyahe. Isang matandang lalaki, pero hindi raw talaga yung lihitimong taga rito sa atin. Tapos ano raw nangyari? Na-stranded daw sila tatang noon sa isla ng Sibale dahil nasira ang makina ng bangka. Tapos yung ibang mga kamag-anak na malapit lang sa daong nakatira, bumaba muna habang inaayos ng mekaniko ang makina. Nang maayos ng makina, pinabalik na sa bangka yung mga bumaba. Tapos umalis na yung bangka. Bumiyahe na pauwi rito. Nang nasa tapat na sila ng isla ng Gakut, ay naalala ng isang pasahero na may naiwan pa pala sila sa Sibale. Yun ngang matandang lalaki. Kaya lamang hindi na sila pwedeng bumalik. Dahil bukod sa malapit na sila dito sa Calatrava, hindi na rin kakayanin ng makina. Tahimik na nakikinig lang ang lahat habang nagkukwento si Uncle Myong. Pero laking gulat ng pasahero. Nang pagbaba niya sa baybay, naroon ng matanda at masama ang tingin sa kanya. Nagkataong kilala ni tatang yung pasahero at nang minsan magkita sila, isinalaysay nito kay tatang yung nangyari. Agad din namang naniwala si tatang. At matagal na rin niyang alam na bantog na aswang yung matandang lalaki. Paano raw nakauwi dito yung matanda? Maaring lumipad yun o nag-anyong isda. Grabe no? Buti pa sila may kapangyarihan. Kaya lang nakakatakot pa rin ang mga aswang. Buti na lang talaga, hindi pa rin ako nakakakita. Bilisan na natin! Nadidinig ko na yung tugtog sa baylihan! Dahil sa labis na pagkasabik na makarating sa kanilang destinasyon, naputol ang pagkukwentuhan nila tungkol sa aswang. Pagdating sa baylihan, ay marami-rami na rin ang mga tao. Mga galing sa malayong baryo na katulad nila, na inagahan din dahil nga malayo ang lakarin. Nakakuha kagad sina Uncle Myong ng mesa at inasal. Naisayaw rin nila ang mga tipo nilang dalaga. At katulad ng inaasahan, ay naging masaya ang bisperas ng koronasyon. May mga sumayaw at kumanta bilang intermission. Magaganda rin ang mga kandidata sa pagiging reyna ng barangay. Pagkatapos koronahan ng nanalo, ay wala nang tigil ang tugtugan. Yun naman ang gustong-gusto ng lahat. Halos inabot na ng madaling araw ang baylihan at tinapos pa yun nilang magpipinsan. Nang pauwi na sila, ay nakasabay nila ang iba pang mga nanggaling sa baylihan. Tawanan sila ng tawanan habang tinatahak ang madilim na daan. Isa lang ang dala nilang flashlight dahil nakalimutan magbaon nila Uncle Andong sa sobrang pagmamadali ng mga ito na makabiyahe papuntang Calatrava. Palibhasa ay mas kabisado ang lugar. Si Uncle Myong ang nasa unahan. Dahil nag-iisang babae si Mamay, ay nakaalalay silang lahat sa kanya. Hindi na tuloy nila naihatid ang mga nililigawan nila. Dahil hindi naman nila pwedeng pabayaan si Mamay na umuwi mag-isa. Balita kasi na sa Salingsing ay may nangaharang na malaking manok. Mayroon ding sabi-sabi na meron din daw biglang yumuyuko na kawayan. Kaya naman halos magkapit kamay silang lahat. Masukal at madilim ang daan. Kahit sanay na sila, ay hindi pa rin nila maiwasang kabahan. Mula Barangay Mabini,
ay sila magpipinsan na lamang ang natira sa daan dahil sila ang pinakamalayo ang uuwian. Para bawas tensyon ay nagbibiruan sila at binabalikan ng mga masasayang karanasan nila noong kabataan. Nagkasundo rin sila na mamamangka at mag-a-outing kinabukasan. Susulitin nila ang bakasyon dahil pagbalik nila sa Batangas, matatagalan na naman bago sila makauwi ulit ng probinsya. Swerte na kung papayagan sila ng amo nila na umuwi sa Pasko kahit 2 linggo labang. Kapag minalas naman, ay tiyak na sa susunod na bakasyon pa sila magsisiuwian. Nasa pinakahulihan si Uncle Andong. Si Mamay Consuelo naman ay nasa gitna. At dahil si Uncle Myong ang nasa unahan, naulinigan niya kaagad ang tila huni ng uwak. Napatigil siya sa paglalakad. Naipinagtaka naman ng mga kasama niya, lalo na si Uncle Andong na nasa pinakahuli. "Oh, bakit tumigil kayo?" Uwing-uwi na ako eh. Antok na ako. Lampas 3:00 na ngayon ng madaling araw." Reklamo nito sa pagitan ng paghihikab. "Maging alerto kayo. May paparating. Baka maragi tayo." Nawala ang nadaramang antok ni Uncle Andong dahil sa narinig. Agad nilang pinayuko si Mamay at kanya-kanyang pagkapa sa mga baon nilang balisong na binili pa nila sa Batangas. Maging ang tatlo ay naulinigan na rin ang huni ng papalapit na ibon. Si Mamay, dahil nag-iisang babae, ay agad na nakaramdam ng takot. Mahigpit na hinawakan ni Uncle Myong ang dala niyang flashlight habang pinakikinggang mabuti ang paligid. Maya-maya pa, kasabay ng biglang paglakas ng hangin, ay ang mabilis at malalakas na pagaspas ng pakpak. At bigla na lamang ang pagdaan ng isang malaking ibon na tila paniki. Ngunit ang huni ay sa uwak. Hindi nila napigilan mapasigaw ng malakas, lalo na si Mamay. Kahit nangangatog ang mga tuhod sa takot, ay sabay-sabay na iwinasiwas ng 3 binata ang mga dala nitong balisong habang nangangapa sa dilim. Nabitiwan kasi ni Uncle Myong ang hawak na flashlight dahil sa pagkagulat. "Tuloy lang tayo sa paglakad, pero pakiramdaman niyo ang paligid. Sigurado ko, hindi kabugang isang yon kundi aswang." Napasinghap si Mamay habang sila Uncle Andong naman at Uncle Kanoy ay napalunok ng laway dahil sa kaba. Tanging ang liwanag na nagmumula sa flashlight ang inaasahan nila dahil madilim maging ang kalangitan ng mga oras na yon. Ngunit hindi na bumalik pa ang malaking ibon gaya ng inaasahan nila. Labis nila yung ipinagtaka dahil maging ang huni nito ay hindi na rin nila nauulinigan. Dahang-dahang yumuko si Uncle Myong para pulutin ang flashlight na nalaglag sa lupa. Magkakatalikod sila sa isa't isa habang palinga-linga. Halos hindi sila umuusad sa paglalakad. Mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa mga balisong. Ngunit napasigaw bigla si Uncle Myong nang bigla siyang bumangga sa matigas na bagay. Nang sipatin niya kung ano yon, nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Isa yung matandang lalaki. Kilala ni Uncle Myong ang taong yon. Ang matandang lalaki na pinag-uusapan nila kaninang papunta pa lamang sila sa baylihan, na aswang at dayo sa lugar nila. Pero ayaw niyang matakot ang mga kasama niya, kaya hindi siya nagpahalata. "Magandang umaga po. Makikiraan po sana kami ng mga pinsan ko." Hindi niya mawari kung pauwi na ba ang matanda o paalis pa lamang upang mga aswang. Medyo iba na kasi ang itsura nito. Hindi niya matiyak kung magpapalit pa lamang ito ng anyo o babalik na sa normal. Matalas at namumula ang mga mata nito. Tapos magulo ang tila kay tigas na buhok nito. Kahit sino siguro ang makakita nito
ay kikilabutan. At baka kumaripas agad ang takbo. Kaya lamang ay hindi yun pwedeng gawin ni Uncle Myong dahil may mga kasama siyang pinsan at kapatid. Taga saan ba kayo, mga toto? Bakit nasa labas pa kayo ng ganitong oras? Nakakatakot ang boses nito. Kaya naramdaman ni Uncle Myong na tila na alarmang mga kasama niya. Doon po kami sa malapit sa baybay. Galing po kasi kami sa baylihan. Tugon ni Uncle Myong na pinanatili ang pagiging kalmado. Pero nakahanda siya kung sakaling may mangyari na hindi maganda. Ganun ba? Tugon ng matanda na saglit na tigilan. Maya-maya ay bigla itong humisi. Maswerte kayo. At kilala ko ang magulang mo. Magpasalamat ka kay Crisanto. Iniligtas kayo ng utang na loob ko sa kanya. Makahulugang wika pa nito na biglang ibinaling ang tingin sa aking ina. Nakangisi. Dahil doon ay kinilabutan si Mamay at nagtago sa likod ng kanyang dalawang pinsan. Si Uncle Myong ay tila hindi gaano naiintindihan ang ibig sabihin ng aswang na matanda. Naisip niyang si Nanang lamang ang tanging makakasagot sa lahat ng katanungan sa kanyang isipan. Maaari na po ba kaming dumaan, Uncle? Inaantok na rin po kasi itong mga pinsan ko eh. Pasimpleng hinawakan ng mahigpit ni Uncle Myong si Mamay at iniabot dito ang hawak na flashlight. Sige. Maaari na kayong dumaan. Isa-isa lang muna. Ang nakangising sagot ng matanda. Tumabi ito para makapagbigay ng kaunting espasyo. Para makadaan sila. Mula kasi sa kinatatayuan ng matanda ay makiputadaan na ang kasunod. Alam ni Uncle Myong na may hinala na rin ang mga pinsan niyang lalaki kung ano nangyayari. Kaya nung senyasa niya si Uncle Andong na mauna, ay agad itong tumalima. Nakangisi lamang ang aswang habang isa-isang dumaraan sa harapan niya ang mga kabataan na galing sa baylihan. Nang masiguro na nakalampas na ang lahat ng mga kasama sa matanda, ay si Uncle Myong naman ang dumaan. Mag-iingat kayo. Baka may makasalubong pa ulit kayong kalahi ko. Wika ng matanda. Pagtapat na pagtapat dito ni Uncle Myong. At pagkatapos ay tumawa ito ng napakalakas. Salamat, Uncle. Tugon ni Uncle Myong nang lingunin ng matanda. Pinairal pa rin niya ang pagiging magalang sa matanda. Sa kabila ng takot na nadarama. At kahit alam niya kung anong klaseng nilalang ito. Magpasalamat ka sa tatang mo. Isa pa. Sa tingin ko naman ay mababait kayo. At busog na rin ako. Muling tugon ng matanda. At tumingin sa kanya ng nakakaloko. Habang tumatawa. At naaaninag niya na hinihimas-himas nito ang matambok na tiyan. Mukhang bagong kain lamang ito. Maya-maya pa inaglaho na ito sa karimlan. Saka lamang nakahinga na maluwag si Uncle Myong. Pagkatapos ay humabol na siya sa mga kasama na naghihintay sa kanya. Hindi na lang muna nila pinag-usapan ang tungkol sa matandang nakasalubong nila. At sa halip ay binilisan ng pag-alakad para makauwi na sila sa kani-kanilang tahanan. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa mga namatay na baka sa mismong lugar kung saan nila nakasalubong kagabi ang matandang lalaki. Ang kabog na aswang. Awit, Kapitulo 23, Versikulo 4.
Kahit ako lumalakad sa lambak ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ang umaaliw sa akin. Shout out kay Roxil Jalit. Roxil, maraming salamat sa suporta. Maraming po salamat sa inyo lahat and God bless.